Magandang araw mga kabarangay. Magagawa mo bang ilihim ang iyong tunay na pagkatao para lamang ipagmalaki ka ng iyong sariling pamilya? Isa na naman pong kwento ang aking ibabahagi sa araw na ito na talaga namang makapagbibigay sa atin ng aral at inspirasyon. Sa isang maliit na bahay sa gilid ng masikip na eskinita, doon lumaki si Francis, ang pangalawang anak sa tatlong magkakapatid. Hindi marangya ang kanilang buhay, ngunit sapat upang maitawid ang araw-araw. May simpleng hapag, lumang bentilador, at mga pangarap na unti-unting hinahabi sa gitna ng kahirapan. Ang panganay na si Samuel, ang haligi ng pamilya. Maaga itong nakapagtapos ng kolehiyo at agad nakahanap ng maayos na trabaho. Madalas siyang ikwento ng kanilang mga magulang sa kapitbahay. Isang anak na may pagmamalaki. Kapag may bisita, hindi mawawala ang linyang, "Si Samuel, manager na ngayon ng kumpanya nila." At sa bawat pagbabanggit ng pangalan nito, tila mas tumataas ang noo ng kanilang mga magulang. Samantala, ang bunso na si Mariel ay kabaliktaran ni Francis. Matalino, masipag, at laging nasa honor roll. Scholar siya sa paaralan at madalas na magkaroon ng medalya. "Malayo ang mararating ng batang yan," madalas sabihin ng kanilang ina, habang masayang pinagmamasdan si Mariel na nag-aaral sa lamesa. At si Francis, tahimik lamang sa isang sulok. Hindi naman siya tamad. Nagtapos siya ng senior high, ngunit doon na rin tila natigil ang kanyang direksyon. Sa tuwing susubok siyang maghanap ng trabaho, laging merong kulang. Minsan, sa kumpiyansa, minsan sa kakayahan, at madalas, sa pagkakataon. Unti-unti, nararamdaman niyang napag-iwanan siya, hindi lamang ng panahon, kung hindi pati na rin ang sariling pamilya. Hindi man diretsa ang sinasabi ng kanyang mga magulang, pero ramdam niya ang pagkakaiba. Kapag si Samuel ang pinag-uusapan, puno ng pagmamalaki ang tono. Kapag si Mariel naman, puno ng pag-asa. Ngunit kapag siya, kadalasan ay katahimikan, o kaya'y simpleng tango na lamang na walang emosyon. "Francis, tulungan mo muna si Mariel sa baon niya bukas ha?" Utos ng kanilang ina isang gabi. "Ma, wala pa po akong pera." Mahina niyang sagot. Napabuntong hininga ang kanyang ina. "Kaya nga kailangan mong magsikap eh. Tingnan mo nga ang kuya at kapatid mo." Isang simpleng pangungusap, ngunit sapat upang dumikit sa dibdib niya. Gabi-gabi, bago matulog, madalas siyang nakatitig sa kisame. Iniisip kung saan siya nagkulang, kung bakit tila hindi siya sapat. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagalit. Sa halip, mas lalo siyang naghanap ng paraan kung papaanong makakatulong. Kung papaanong mararamdaman na may silbi rin siya. Isang araw, habang naglalakad siya sa may highway, napadaan siya sa isang malaking gusali. Mataas ito, maliwanag at puno ng taong abala. Mga kabataang nakapormal, may mga ID sa leeg at mukhang kumpiyansa sa sarili. May tumatawa, may nagmamadali, at may tila pagod ngunit may direksyon. "Call center?" Pulong niya sa sarili. Tumigil siya sandali at pinagmasdan ng mga taong pumapasok at lumalabas. May kakaibang paghanga sa kanyang mga mata. Parang doon, sa loob ng gusaling iyon, may mundo na hindi niya pa nararating. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may ideyang sumagi sa isip niya. Papaano kaya kung maging katulad niya sila? Hindi niya pa alam kung papaano. Hindi pa malinaw ang plano. Ngunit sa puso niya, may maliit na apoy na muling nagliyab. Isang pag-asang baka, kahit sa simpleng paraan,
Maramdaman niyang kaya rin niyang maging dahilan ng pagmamalaki. At doon nagsimula ang lahat. Mula ng araw na yon, tila may bagong direksyong sinusundan si Francis. Kahit hindi niya pa ito lubos na nauunawaan. Araw-araw, bumabalik siya sa harap ng malaking gusali. Pinagmamasdan niya ang mga taong pumapasok at lumalabas. Tila ba may hinahanap siyang sagot. Sa bawat mukha na kanyang nakikita, napansin niya ang mga detalye. Kung papaano silang manamit, kung papaanong maglakad ng may kumpiyansa, kung papaanong hawakan ang kanilang ID na para bang simbolo ng kanilang tagumpay. May ilan na halatang pagod, may ilan na masaya, ngunit iisa ang kanilang pagkakapareho. May direksyon sila. At si Francis, gustong maramdaman iyon. Isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng kalsada, may lumapit sa kanyang matandang naglalako. "Boy, gusto mo bang magtinda?" Tanong nito habang inaayos ang basket ng balot. Napatingin si Francis. "Pag-iisipan ko po," ngumiti ang matanda. "Kung gusto mong kumita, sumubok ka. Hindi kailangang malaki ka agad. Ang mahalaga may sinisimulan." Tumango si Francis at doon nagsimulang mabuo ang plano sa isip niya. Kinabukasan, ginamit niya ang kaunting ipon na natitira sa kanya. Bumili siya ng ilang perasong balot na mula sa supplier sa palengke. Hindi siya sigurado kung maibebenta niya lahat, ngunit kailangan niyang subukan. Pagsapit ng gabi, bumalik siya sa harap ng gusali. Ngunit hindi lang siya basta nagtitinda. Bago siya umalis ng bahay, nagsuot siya ng polo na matagal nang nakatago sa aparador. Pinlansya niya ito ng maayos. Hiniram niya ang lumang sapatos ni Samuel, kahit medyo maluwag. Tumingin siya sa salamin bago lumabas. Sa unang tingin, mukha siyang empleyado. Ngunit sa kanyang kamay, may hawak siyang basket ng balot. Habang nagsisimulang dumagsa ang mga empleyado palabas ng gusali, unti-unti siyang lumapit sa kanila. "Balot po, mainit pa." Sa una, mahina ang boses niya. Halos hindi marinig. Nahihiya siya. Nanginginig pa ang kanyang kamay. Ngunit may isang babaeng napadaan at ngumiti. "Magkano?" "20 po isa," sagot niya. Bumili ito ng 2. Simpleng transaksyon. Ngunit para kay Francis, tila isang malaking tagumpay. Unti-unti, dumami ang bumibili. May mga nakangiti, may mga nagmamadali, at may mga hindi siya pinapansin. Ngunit hindi na yun mahalaga. Sa bawat benta, nararamdaman niyang may silbi siya. At doon niya sinimula ng pangalawang bahagi ng kanyang plano. Pag-uwi niya ng bahay, inilapag niya ang kinita sa lamesa. "Sahod ko po," sabi niya. Napatingin ang kanyang ina. "Talaga? Saan ka ba nagtrabaho?" Sandaling natigil si Francis, ngunit naalala niya ang gusali, ang mga taong kanyang pinagmamasdan. "Sa call center po, night shift po ako." Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos, ngumiti ang kanyang ina. Isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. "Abay, mabuti naman kung ganon," sabi nito. "At least may direksyon ka na." Mula sa gilid, narinig niya si Samuel. "Ayos yan na, Francis. Tuloy mo lang ha." At si Mariel naman, nakatingin sa kanya, may halong paghanga. Sa sandaling iyon, may kumirot sa dibdib ni Francis dahil alam niyang ang lahat ng iyon ay hiniram lamang na katotohanan. Ngunit sa kabila ng kasinungalingan, yun din ang unang pagkakataon na naramdaman niyang siya ay nakikita. At kahit alam niyang mali, pinili niyang panindigan dahil sa wakas, naramdaman niyang meron pala siyang halaga. Lumipas ang mga linggo at naging bahagi na ng araw-araw ni Francis ang dalawang mundong kanyang ginagalawan. Ang mundong ipinapakita niya sa pamilya at ang mundong tunay niyang kinabibilangan. Sa umaga, isa siyang anak na tila may direksyon. Tahimik na kumakain. Paminsan-minsan, nagkikwento ng trabaho niya. Mga tawag na mahirap daw kausap. Mga supervisor na istrikto.
at mga gabing puyat. Pinapakinggan siya ng kanyang ina. Tumatango, minsan ay napapangiti. Sa bawat reaksyon nito, lalo niyang pinapaniwala ang sarili na tama ang kanyang ginagawa. Ngunit sa gabi, iba ang kanyang realidad. Nakatayo siya sa ilalim ng malamlam na ilaw sa labas ng gusali. Hawak ang basket ng balot. Paulit-ulit na sumisigaw. "Balot po! Mainit pa!" Pawis ang kanyang noo. Pagod ang kanyang mga paa. Ngunit hindi siya tumitigil. Sa bawat barya na nahuhulog sa kanyang kamay, may kaunting ginhawang dulot. Hindi lang sa bulsa, kung hindi sa puso. Dahil kahit papaano, nakakatulong siya. Ngunit hindi niya maiwasang maalala ang nakaraan. Noong mga panahong nag-aaral pa si Mariel, siya ang madalas na maghanap ng paraan para sa pangdagdag na gastusin. Kung minsan, nagbubuhat siya sa palengke. Minsan naman, tumutulong sa kapitbahay kapalit ng kaunting pera. Hindi niya yun ipinagyayabang. Para sa kanya, normal lamang ito bilang kuya. Isang gabi habang nagtitinda, may batang lumapit sa kanya. "Kuya, bakit po kayo nagbebenta ng balot? Maayos naman po ang suot nyo." Inosenteng tanong nito. Ngumiti si Francis. "Para may pakain ako sa aking pamilya." Tumango ang bata. Tila hindi pa lubos na nauunawaan. At pagkatapos ay tumakbo ito papalayo. Napatingin si Francis sa malayo. Napaisip siya. Kailan nga ba nagsimula ang lahat? Kailan ba siya napunta sa puntong kailangan niyang magpanggap para lamang maramdaman na siya ay sapat? Sa bahay, patuloy ang mga papuri sa kanyang mga kapatid. "Nako, magandang balita. Si Samuel ay na-promote na naman sa trabaho." Masayang kwento ng kanilang ina isang gabi. "At si Mariel naman, top na naman sa klase." Dagdag nito habang inaayos ang hapag. Tahimik lang si Francis. Nakaupo sa isang sulok. Nakikinig. "Ikaw, Francis, kamusta ang trabaho mo?" Tanong ng kanyang ama. "Okay naman po, itay," maikling sagot niya. "Magpursige ka lang ha. Tignan mo ang mga kapatid mo," sabi nito. Isang simpleng paalala ngunit sapat upang muling kumirot ang kanyang dibdib. Hindi niya sinagot, hindi siya lumaban. Dahil sa loob-loob niya, alam niyang may katotohanan ng mga salita. Ngunit hindi rin niya kayang ipagtapat ang lahat. Kaya pinili niyang magpatuloy. Sa bawat gabing pagtitinda, mas lalo niyang pinapantay ang kanyang sarili. Natutunan niyang ngumiti kahit pagod. Natutunan niyang tumayo kahit masakit ang paa. At higit sa lahat, natutunan niyang itago ang sakit sa likod ng katahimikan. Isang gabi, habang papauwi siya, nadatnan niya ang gusaling matagal na niyang pinagmamasdan. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa salamin ng pinto. Nakapolo, may dalang basket, pawis, at pagod. Hindi siya mukhang call center agent, ngunit hindi rin siya walang silbi. Huminga siya ng malalim at muling naglakad. Dahil kahit hindi siya kinikilala sa paraang gusto niya, alam niya sa kanyang sarili na lumalaban siya. Tahimik, ngunit totoo. At sa ngayon, sapat na yon upang magpatuloy siya. Gabing-gabi na nang matapos ang klase ni Mariel. Tahimik ang kalsada at ang ilaw mula sa mga poste ay tila mas maputla kaysa sa karaniwan. Pagod man, bitbit niya ang mga libro at ang isip na puno ng mga kailangang tapusin kinabukasan. Habang naglalakad siya pauwi, napadaan siya sa tapat ng malaking gusali. Ang lugar na madalas ikwento ni Francis bilang kanyang pinagtatrabahuhan. Napatingin siya rito, gaya ng dati, na may halong paghanga para sa kanyang kuya. "Dito nagtatrabaho si kuya?" Bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa siya tuluyang makalampas, may isang pamilyar na boses ang tumagos sa kanyang pandinig. "Balot po, mainit pa." Napahinto siya. May kakaiba sa tono. Parang kilala niya. Dahan-dahan siyang lumingon sa pinanggalingan ng boses. Sa ilalim ng isang ilaw, may isang lalaking nakatayo. May hawak na basket. Nakapolo ng maayos, ngunit halatang pawis at pagod. Tumibok ng mabilis ang puso ni Mariel. Hindi maaari."
Lumapit siya ng bahagya. Nagtago sa likod ng isang poste. Pinagmasdan niya ang lalaki. Ang paraan ng pagtayo, ang galaw ng kamay, ang pamilyar na tindig. At doon niya nakita ang katotohanan. "Kuya?" Mahina niyang bulong. Halos hindi marinig kahit ng sarili. Si Francis, nakatayo sa kilid ng kalsada. Isinisigaw ang kanyang paninda na balot. Pawis ang noo at pilit nang umingiti sa mga dumaraan. Parang may kung anong bumagsak sa dibdib ni Mariel. Ang lahat ng kwento, ang trabaho, ang call center, hindi totoo. Nanatili siyang nakatago, hindi makagalaw. Pinanood niya ang kanyang kuya, kung papaano nitong abuti ng mga bumibili, kung papaano itong yumuko ng bahagya bilang pasasalamat, kung papaano itong tumingin sa bawat taong lumalapit na para bang umaasang may bibili pa. Hindi niya nakita ang isang taong mahina. Nakita niya ang isang taong lumalaban. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Bigla niyang naalala ang mga panahong si Francis ang gumagawa ng paraan para may pambili siya ng gamit sa paaralan. Mga gabing hindi ito kumakain ng sapat para lamang masiguradong may baon siya kinabukasan. At ngayon, ito ang ginagawa ng kuya niya. Mag-isa, tahimik, walang reklamo. Napakagat-labi si Mariel. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang yakapin si Francis at sabihin na alam na niya ang lahat. Ngunit may pumigil sa kanya. Kung gagawin niya yun ngayon, baka mapahiya ang kuya niya. Kaya pinili niyang manatili sa dilim. Pinanood niya si Francis hanggang sa unti-unting naubos ang laman ng basket nito. Hanggang sa mapagod itong umupo saglit. Pinunasan ng pawis at muling tumayo na para bang walang nangyari. Sa sandaling iyon, may nagbago kay Mariel. Ang kuya niyang akala niya ay kulang, ay hindi pala kailanman naging kulang. Tahimik siyang tumalikod at naglakad pa uwi. Dala ang isang lihim na hindi niya pa kayang ibunyag. Pagdating sa bahay, nadatnan niya si Francis na nauna nang umuwi. Dumaan pa kasi siya sa kanyang kaibigan. Nakaupo ito, tahimik at tila pagod. "Late ka na," sabi nito. Pilit nang umiti. "Oo kuya, may tinapos lang ako," sagot ni Mariel. Nagtagpo ang kanilang mga mata sandali. May kung anong gustong sabihin si Mariel. Ngunit pinili niyang manahimik dahil alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Sa halip, ngumiti siya ng bahagya. "Kuya, mag-ingat ka palagi sa trabaho mo ha." Bahagyang natigilan si Francis, ngunit tumango rin. "Salamat bunso ha." At sa simpleng palitang iyon, may isang lihim na nabuos sa pagitan nila. Isang katotohanang hindi pa handang ilantad, ngunit unti-unting magbabago sa lahat. Hindi nakatulog si Mariel ng gabing iyon. Paikot-ikot ang kanyang isipan. Paulit-ulit na bumabalik sa eksenang nasaksihan niya. Ang kuya niyang si Francis, nakatayo sa ilalim ng ilaw. Sumisigaw ng, "Balot!" habang pilit na tinatago ang pagod at kahihiyan. Sa bawat alaala, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng katotohanan. Hindi niya kayang kimkimin iyon ng siya lamang. Kinabukasan matapos ang klase, agad niyang hinanap si Samuel. Nakita niya ito sa labas ng kanilang bahay, abala sa pag-aayos ng motor. "Kuya?" tawag niya. "Bakit?" sagot ni Samuel. Hindi pa tumitingin. "May sasabihin sana ako, patungkol kay Kuya Francis." Doon lang ito napatingin. May bahagyang pag-aalala sa kanyang mga mata. "Ano naman yun?" Huminga ng malalim si Mariel. Hindi niya alam kung papaanong sisimulan. Pero kailangan. "Hindi siya nagtatrabaho sa call center." Natigilan si Samuel. Anong ibig mong sabihin?" "Kuya, nagtitinda siya ng balot sa harapan ng building na sinasabi niyang pinapasukan niya." Tahimik. Ilang segundo ang lumipas na para bang napakahaba. "Sigurado ka ba?" Mahinang tanong ni Samuel. Tumango si Mariel. Namumuo ang luha. "Nakita ko siya kagabi. Lahat, nakita ko." Napabuntong hininga si Samuel at napaupo. Pinahiran niya ang mukha niya. Tila sinusubukang iproseso ang narinig. "Bakit?
Bakit hindi niya sinabi sa atin? Bulong nito. Dahil siguro gusto niyang maging proud tayo sa kanya, sagot ni Mariel. Halos pabulong na rin. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit ngayon, mas mabigat na. Unti-unting naunawaan ni Samuel ang lahat. Ang mga kwento ni Francis, ang mga perang inuuwi nito, ang pagod na hindi nito may paliwanag, at higit sa lahat, ang katahimikang matagal na niyang hindi napapansin. Ang tanga natin, mahinang sabi ni Samuel. Napatingin si Mariel. Hindi tayo naging masamang kapatid, pero hindi rin tayo naging sapat sa kanya. Napayuko si Samuel. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang si Francis ang may pagkukulang, kung hindi silang lahat. Hindi natin pwedeng hayaan na ganito lang, kuya, matatag na sabi ni Mariel. Tama ka, sagot ni Samuel. Pero paano natin sasabihin kina mama at papa? Hindi natin sasabihin, sagot ni Mariel. Napakunot ang noo ni Samuel. Ha? Ipapakita natin. Doon niya ipinaliwanag ang plano. Isang gabi, dadalhin nila ang kanilang mga magulang sa harap ng gusali. Sa oras na naroon si Francis, hindi bilang parusa, kung hindi bilang pagbubukas ng mga mata. Gusto nilang makita ng kanilang mga magulang ang katotohanang itinatago nito. Hindi para mapahiya si Francis, kung hindi para maunawaan nila ito. Nag-isip sandali si Samuel. Masasaktan siya, sabi nito. Oo, kuya, sagot ni Mariel. Pero mas masakit kung habang buhay niyang iisipin na hindi siya sapat. Tumango si Samuel. Alam niyang may punto ang kanyang kapatid. Kailangan din natin siyang protektahan, dagdag niya. Hindi pwedeng mapahiya siya. Tama, kuya. Kaya nandyan tayo. Aayusin natin ang ating plano, sagot ni Mariel. Hindi para ipunyag, kung hindi para ipaglaban siya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nagkatinginan ng magkapatid na may iisang layunin. Hindi na lang ito patungkol sa katotohanan. Ito ay patungkol na sa pagmamahal na matagal na nilang hindi napapakita. Pagsapit ng gabi, tahimik ang bahay. Walang kalam-alam si Francis sa planong unti-unting nabubuo. Isang planong maglalantad ng lahat, ngunit maghihilom rin ang sugat na matagal nang itinatago. At habang papalapit ang araw na yon, lalong bumibigat ang bawat segundo. Dahil sa susunod na mangyayari, wala nang maitatago pa. Hanggang sa dumating na nga ang gabing itinakda ni na Mariel at Samuel. Tahimik ang hapunan. Karaniwan lang ang usapan. Mga simpleng kwento patungkol sa trabaho, sa paaralan, at sa araw na lumipas. Walang nakakaalam sa bigat na dala ng dalawang magkapatid, maliban na lamang sa kanila. Ma, pa, biglang sabi ni Mariel. Pilit na pinapanatiling kalmado ang boses. May gusto po sana kaming ipakita sa inyo. Napatingin sa kanila ang kanilang mga magulang. Ano yon, anak? Tanong ng kanilang ina. Sandali lang po, lalabas lang po tayo, dagdag ni Samuel. Nagkatinginan ng mag-asawa, bahagyang naguguluhan, ngunit sumunod pa rin. Walang ideya kung ano ang naghihintay sa kanila sa labas. Habang naglalakad sila papunta sa malaking gusali, tahimik ang lahat. Tanging ang tunog ng kanilang mga hakbang at ang mahinang ingay ng mga sasakyan ang maririnig. Ramdam ni Mariel ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Si Samuel naman ay seryoso ang mukha. Pilit na inihanda ang sarili. Pagdating nila sa tapat ng gusali, huminto si Mariel. Dito po, mahina niyang sabi. Napatingin ang kanilang ina sa paligid. Hindi ba dito nagtatrabaho ang Kuya Francis mo? Tumango si Mariel, ngunit hindi na siya nagsalita pa. At doon, sa ilalim ng maliwanag ngunit malamlam na ilaw, nakita nila isang pamilyar na anyo. Nakatayo, may hawak na basket, nakasuot ng maayos na polo, pawisan, at para bang pagod na pagod. Balot po kayo dyan, mainit pa. Parang tumigil ang oras. Nanlaki ang mga mata ng kanilang ina. Napahawak siya sa kanyang dibdib, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita.
Ang kanilang ama naman ay napatitig, hindi makagalaw, parang binuhusan ng malamig na tubig. Si Francis pa yan? Nanginginig na tanong ng kanilang ina. Walang sumagot dahil malinaw ang sagot. Nandon si Francis, pawis ang noo, pagod ang tindig, ngunit patuloy na sumisigaw, patuloy na lumalaban. Hindi siya call center agent. Siya ay tindero ng balot at sa sandaling iyon, unti-unting bumabalik sa alaala ng kanilang mga magulang ang lahat. Ang mga salitang nasabi nila, ang mga pagkakataong ikinumpara nila siya, ang mga sandaling hindi nila siya napansin. Anak ko! Bulong ng kanilang ina. Tuluyan ng napaluha. Hindi na nila kinayang manatiling nakatago. Dahan-dahan silang lumapit. Napansin ni Francis ang mga aninong papalapit. Noong una, akala niya yung mga customer lang. Ngunit nang makita niya ang mga mukha nila, parang gumuho ang mundo niya. Ma? Pa? Nanginginig niyang sabi. Nabitawan niya ang hawak niyang balot. Isa-isa itong gumulong sa kalsada. Tahimik, walang makapagsalita. Hanggang sa si Francis na mismo ang bumasag ng katahimikan. Pasensya na po, mahina niyang sabi. Hindi niya kayang tumingin sa kanila. Hindi po talaga ako call center agent. Unti-unting pumatak ang luha niya. Gusto ko lang po kasing maging proud din po kayo sa akin. Dagdag niya, halos pabulong. Pagod na po kasi akong maramdaman na kulang po ako. Kaya nagpanggap po ako. Bawat salita niya ay parang kutsilyong tumatama sa puso ng kanyang mga magulang. Lumapit ang kanyang ina. Nanginginig ang kamay. Bakit hindi mo sinabi sa amin, anak? Umiiyak nitong tanong. Dahil alam ko po, hindi po sapat yung ginagawa ko. Sagot ni Francis. At doon tuluyang bumagsak ang lahat ng emosyon. Ang katotohanang matagal nang nakatago ay nasa harap na nila. Masakit, ngunit totoo. At sa gabing iyon, wala nang may tatago pa. Tanging damdamin na lamang ang natitira. At ang pag-asang may mababago pa. Sa gitna ng malamlam na ilaw ng kalsada, tila huminto ang mundo para sa pamilya ni Francis. Walang ingay ng sasakyan. Walang boses ng mga tao. Tanging hikpi at ang bigat ng damdamin ang nangingibabaw. Nakatayo si Francis. Nakayuko. Hindi magawang tumingin sa kanyang mga magulang. Para bang si isang iglap, nawala ang lahat ng tapang na matagal na niyang pinanday sa sarili. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang sumunod na mangyayari. Dahan-dahang lumapit ang kanyang ama. Sa buong buhay ni Francis, bihira niyang makita ang kanyang ama na nagpapakita ng emosyon. Ngunit ngayon, kitang-kita niya ang pamumuo ng luha sa mga mata nito. Anak! Mahinang tawag nito. Napatingala si Francis, naguguluhan. Bigla siyang niyakap ng kanyang ama. Mahigpit at punong-puno ng pagmamahal. Parang ayaw na siya nitong pakawalan pa. Patawad anak. Bulong nito. Basag ang boses. Patawad kung pinaramdam namin sa iyo na kulang ka. Parang bumigay ang lahat kay Francis. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Yumakap siya, pabalik sa kanyang ama. Umiiyak na para bang batang matagal nang nagtitimpi. Lumapit rin ang kanyang ina. Hawak ang kanyang mukha. Hindi ka kailanman nagkulang, anak. Sabi nito, habang pinupunasan ang luha ng anak. Hindi lang namin nakita kung gaano kang nagsisikap. Sa likod nito, tahimik na nakatayo sina Samuel at Mariel. Lumapit si Samuel at marahang tinapik ang balikat ni Francis. Pasensya na bro ha, sabi nito. Akala ko dati, mas lamang ako. Pero ngayon ko lang naintindihan na iba lang talaga ang laban mo. Ngumiti si Mariel. May luwas sa mga mata. Kuya, sabi niya. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakarating dito. Hindi ko lang sinabi noon, pero alam ko lahat ng sakripisyo mo. Napayuko si Francis, hindi makapaniwala sa mga naririnig. Sa unang pagkakataon, hindi siya kinukumpara. Hindi siya inuhusgahan. Nakikita siya, buong buo. Huminga siya ng malalim. Tila unti-unting gumaan ang bigat na matagal na niyang pasan.
Hindi ko na po kailangang magpanggap. Mahina niyang sabi. Hindi na anak, huwag ka nang magpapanggap. Sagot ng kanyang ama. Dahil proud kami sa iyo. Hindi dahil sa trabaho mo, kung hindi dahil sa sipag at diskarte mo sa buhay. Sa gabing iyon, hindi lang katotohanan ang nabunyag, pati ang pagmamahal na matagal na nilang hindi ipinapakita. Lumipas ang mga araw, nagbago ang lahat. Hindi man kaagad perpekto, ngunit mas totoo. Si Francis ay patuloy pa rin na nagtitinda ng balot, ngunit hindi na siya nagtatago. Minsan, sinasamahan pa siya ng kanyang ama. Si Mariel naman ay tumutulong sa pag-iisip kung papaano pang mapapalago ang kanyang maliit na hanap buhay. At si Samuel, unti-unting tinuturuan siya ng ibang oportunidad. Hindi na siya nag-iisa. At sa bawat gabi na siya'y nakatayo sa ilalim ng ilaw, hindi na yun simbolo ng kanyang kakulangan, kung hindi ng kanyang katatagan. Dahil natutunan ng kanilang pamilya ang isang mahalagang aral. Hindi dapat ikumpara ang mga anak, tulad ng mga daliri sa kamay. Magkakaiba ang haba, laki at gamit, ngunit kapag nawala ang isa, hindi ito kailanman mapapalitan. Ganoon rin ang bawat anak, magkakaiba man ang kakayahan, ng landas at ng paraan ng paglaban. Bawat isa ay may halaga. At si Francis, sa wakas, hindi na isang anino lang, kung hindi isang liwanag na matagal nang naroon. Kailangan lamang na makita. Lumipas pa ang ilang buwan matapos ang gabing nagbago sa lahat. Ang dating tahimik na bahay ni Francis ay napuno ng mas magaan na tawanan. Hindi man nawala ang mga pagsubok sa buhay, nagbago naman ang paraan ng pagharap nila rito. Magkakasama, hindi magkakahiwalay. Isang gabi, tulad ng dati, nakatayo si Francis sa gilid ng kalsada. Ngunit may kakaiba na ngayon. Mas maayos na ang kanyang pwesto. May maliit na mesa na, may ilaw, at may karatolang nakasulat. Mainit na balot ni Francis. Hindi na siya kailangang sumikaw ng paulit-ulit. May mga suki na siyang kusang lumalapit sa kanya. May mga empleyadong kilala na siya. At may ilan pang nakikipagkwentuhan sa kanya habang bumibili. Hindi na siya nahihiya. Sa bawat ngiti niya, naroon ang kumpiyansa na matagal na niyang hinahanap. Kuya, ubos na agad? Masayang tanong ni Mariel. Habang papalapit, may daladalang tubig sa kanya. Oo nga baka kailangan na nating dagdagan ng puhunan, sagot ni Francis, may ngiting puno ng pag-asa. Sumunod si Samuel, may dalang maliit na notebook. May naisip akong paraan para mapalaki pa to, sabi niya. Pwede tayong mag-supply sa ibang lugar, hindi lang dito. Napakamot si Francis, bahagyang natawa. Grabe, parang negosyo na talaga to kuya. Negosyo naman talaga yan sagot ni Samuel. At syempre, ikaw ang boss. Mula sa likod, lumapit ang kanilang mga magulang. Tahimik silang nakatingin kay Francis. Ngunit ngayon, wala nang paghahambing pa sa kanilang mga mata. Wala nang pagkukulang. Puro pagmamalaki na lamang. Anak, tawag ng kanyang ina. Kumain ka muna May dala akong pagkain para sa'yo. Pinanasa naman ng kanyang ama ang kanyang pawis. Baka pagod ka na anak, magpahinga ka na muna. Ngumiti si Francis. Mamaya na po pa. Ma, konti na lang po. Pinagmasdan siya ng kanyang ama sa kamarahang tumango. Napakagaling mo anak, sabi nito. Hindi namin nakalain na dito ka dadalhin ng diskarte mo. Saglit na natahimik si Francis. Dati, hinahanap niya ang mga salitang iyon. Ngayon, kusa niya na itong naririnig. Tumingala siya sa gusali sa harap niya. Ang parehong gusali na minsan niyang pinangarap na mapasukan. Nandoon pa rin ang mga ilaw, ang mga taong abala, ang mundong dati niyang gustong maging bahagi. Ngunit hindi na siya naiinggit dahil natagpuan na niya ang sarili niyang lugar. At higit sa lahat, natagpuan na rin niya ang pagtanggap mula sa kanyang pamilya at mula sa kanyang sarili. Huminga siya ng malalim at saka muling ngumiti sa isang customer na papalapit. Balot po, mainit pa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na iyon sigaw ng pangangailangan, kung hindi isang tinig ng pagmamalaki. At sa ilalim ng ilaw ng gabing iyon, malinaw na malinaw
Ang binatang minsang itinuring na anino ay tuluyan ng naging liwanag sa sarili niyang paraan. Ang aral ng kwento ni Francis ay paalala na hindi pare-pareho ang sukatan ng tagumpay. Hindi lahat ng talino ay nakikita sa grado o titulo. May talinong nasusukat sa diskarte, sipag, at kakayahang bumangon kahit paulit-ulit na nadadapa. Hindi dapat ikumpara ang mga anak tulad ng mga daliri sa kamay. Magkakaiba ang haba, laki, at gamit. May hinlalaki na nagbibigay ng lakas. May hintuturo na gumagabay. May gitna na nagbibigay ng balanse. At may palasinsingan na sumusuporta. At may maliit na hinliliit na kumukumpleto. Kapag nawala ang isa, hindi ito kailanman mapapalitan. Ganon rin ang bawat anak sa isang pamilya. Maaaring magkakaiba ang kakayahan, landas, at paraan ng pag-abot ng pangarap. Ngunit lahat sila ay may sari-sariling halaga na hindi dapat ikumpara o maliitin. Bilang magulang, mahalagang makita hindi lang ang resulta, kung hindi ang pagsusumikap ng bawat anak. Dahil minsan, ang tahimik na lumalaban ang siyang may pinakamabigat na pinagdaraanan. At bilang anak, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakikita sa kung papaano kang pinupuri ng iba, kung hindi sa kung papaano mong pinaninindigan ang sarili mong laban kahit walang nakakakita. Sa huli, ang pagmamahal at pagtanggap ang pinakamahalagang pundasyon ng isang pamilya. Dahil kapag iyon ang nanaig, bawat isa ay nagiging sapat at walang maiiwang anino. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!